May gagawin ka ba sa weekend? Sa weekend? Parang wala naman. Why? Well, ayain sana kitang lumabas. Inaaya mo ba akong makipag-date? Hindi, kung gusto mo lang naman. Kung wala kang gagawin. Sige, sure. Hi, Miss Cleo! Hi po, si Jenna. Ay, nasa CR lang. Nagpapaganda pa. Sabihin mo, maganda na siya. Ay, yan na pala siya. Good morning, Jenna. Hello. Ang ganda mo raw, sabi ni Miss Cleo. Hoy. Sinabi ko talaga yon. Alin? Yung maganda ka. Okay. Thank you. Ikaw rin. Ako rin? Tara na. Ang dami nating bibilhin eh. Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR! Dear MOR, hello po mga kamorkada, ako po pala si Cleo, isang business owner at matagal na po akong fan ng programa nyo. Sumulat po ako ngayon para ibahagi ang kwento kung paano ko nakasundo ang taong lagi akong kinaiinisan at lagi ko ring kinabubwisitan. Simula high school po ay hindi na kami magkasundo, kaya hindi na ako nasorpresa na nung nagkita uli kami pagkatapos ng maraming taon ay puro bangayan at away lang uli ang ginawa namin. Kung suswertehin ka nga naman, siya pa ang naging teacher ng anak ko sa daycare. Ate, pati ba tong blue na bag kasama? Shh! Migo, huwag kang sumigaw. Tulog na si Dylan, baka magising. Padaan mo na, Cleo. Ihihiga ko lang sa kama si Dylan. Thank you pa. Dito na lang muna kay ni Dylan habang inaayos yung kabilang kwarto. Siguro sa Biyernes, okay na yon. Sige po. Mag-aayos ka na ba muna ng mga gamit mo o gusto mong magmerienda muna? Sige pa, magmerienda muna ako. Napagod ka sa biyahe, no? Oo, 3 oras din kasi. Migo, magtimpla ka nga ng juice. Kape na lang pa. Kape na lang? Kape na lang pala, Migo. Ano ba talaga? Kape! Buti na lang talaga walang pasok yung kapatid mong yan. May katulong tayo sa pagbubuhat ng mga gamit. Sorry talaga pa. Sobrang biglaan ang pagbalik namin dito. Mas okay na yon kaysa naman doon sa puder nung mokong na yon. Kasalanan ko rin naman pa. Last year pa lang alam ko namang may iba siyang pamilya. Hindi ko pa agad hiniwalayan. Medyo nagpakatanga tong panganay niyo eh. Ay, at least hiwalay na kayo. Kaya pala hindi ka magawang pakasalan ng lalaking yun kasi may iba pala siyang pamilya. Kape. Thank you. Nasaan na yung aris na yan? Papatumba ko na ba? Loko-loko. Umupo ka nga. Magmerienda ka na lang dyan. Paano nga pala yung school ni Dylan? Di ba dapat magde-daycare na siya? Okay na, naayos ko na lahat yon. Ano po ulit pangalan ng daycare pa? Little Explorers Daycare Center. Yun ba yung kila Tita Ruby? Oo. Si Teacher Marge pa rin po ba nagtuturo doon? Hindi na. May bago ng teacher doon. Yung nakalaban mo sa SK dati. Ako, hindi ko matandaan yung pangalan eh. Kalaban sa SK? Diyos ko pa, lagpas 15 years na yun. Di ko na matandaan. Basta, pumunta na lang kayo doon next week. Pwede na rin naman mag-start si Dylan. Close naman kami ni Ruby, kaya medyo napakiusapan ko. Sige po. Thank you pa.
Good morning po. Hi, good morning. Kayo po ba si Mrs. Shelo Marquez? Miss lang, pero oo. Ang aga nyo naman po yata. Pero sige, tara. Dylan, tama ba? Yes po. Tara, play tayo rito. Nahihiya pa siya. Teka, ikaw ba yung kalaban ko sa SK dati? SK? Parang hindi po ako pwede dun eh. Hindi, syempre nung dati pa. Ikaw nga yun, yung natalo ko sa SK dati. Oo. Tapos ikaw yung natalo ko sa pagiging barangay kagawad dati. Sabay din tayong tumakbo eh. Hindi ka raw kasi nagustuhang SK ng mga tao. Parang wala naman ako narinig tungkol dun sa hindi nagustuhan bilang SK. Meron, may nagsabi lang din sa akin. Meron nga. Okay. As in. Oo nga, sige. Tara Dylan, laro tayo rito. Hello po mga kamorkada, si Jenna po ito. Teacher ako sa isang private daycare center at minsan ay tumutulong din ako sa convenience store namin. Opo, sinulat ko to kasama si Cleo at opo, spoilers, nagkasundo rin naman kami. Pero inabot ng siyam-siyam bago nawala yung inis ko sa kanya. Bukod kasi sa nayayabangan ako kay Cleo at sa pagiging magkakompetensya namin sa lahat ng bagay, ay may mas malalim din kaming pinagsamahan dati. Napakayabang pa rin talaga. Akla, nananahimik ako dito ha. Hindi ikaw. O sino? Tanda mo ba yung high school? Yung top 1 sa section Diamond? Akla, hindi tayo magkaklase. Pero tanda mo pa rin yung babae na lagi kong kalaban sa lahat ng bagay. Yung tumakbo akong school treasurer, tumakbo rin siya. Tapos nung tumakbo akong school president, tumakbo rin siya. Nung nag-try out ako sa volleyball, nag-try out din siya. Tapos kahit yung quiz bee ha, ako dapat yung panlaban nun eh. Tapos nakiusyoso pa siya. Kavug, tandang-tanda. Naalala ko lang, pumunta kasi siya sa daycare. First day nung anak niya, tapos ang bungad ba naman sa akin eh. Ako raw yung tinalo niya nung SK dati. Oo, tanda ko na si Cleo, yung anak ng kapitan dati. Teka, hindi pa sila din yung may-ari ng convenience store dyan sa tapat? Oo. Oh, mga type mo talaga eh, ha? Huy, Ah. yung type! Hindi mo ba nakikitang nabubwisit ako sa kanya? Kaya lang, B. Pero wag mo nga awayin yun, te. Friend ng Mudracals ko ang Pudracals nun. Mamaya masisante ka sa daycare kapag nalaman niyang inaaway mo yung mom si Cleo. Oo na. Hi, welcome to... Hindi na ba ako welcome? welcome po. Pili na lang po kayo. Akla, ganda na park naman pala. Ito si Mom Shi. Tumigil ka nga dyan. Ha? Tumitingin lang naman ako. Hindi ikaw, sorry. Una na ako, sisi. Ikaw na bahala dito, ha? Huy! Ano na naman? Hindi nga kasi ikaw. Bye! Ganito ka ba talaga kasungit sa customers mo? Customer ka ba talaga? Ayan lang yung convenience store sa tapat nyo, oh. May bibilin kaya ako? Kokopyahin mo lang yung tindahan namin, eh. May sarili rin naman kaming tindahan. Eh bakit hindi ka ron mamili? Okay, fine. Sa'yo na tong tinda mo. Talaga? Bye! Bye-bye! Okay, so dating gawin. Ako magpaplano ng activities, ikaw magde-decorate para sa family day. Tapos, ikaw rin ang mamimili ng mga pagkain tsaka papremyo, okay? Ang daya mo naman. Oh, may katulong ka naman. Sino? Ang mortal enemy mo. Si Cleo? Yeah, siya mismo nag-request sa Mudracals ko. Ni-request niyang tumulong sa atin para sa family day? Ni-request niyang tumulong sa'yo. Ay, bongga. Tumigil ka nga. Eh, bakit ba kasi inis na inis ka sa kanya? Eh, mabait naman yung tao.
Hoy! Kasi, huwag kang maingay ha. Oo nga, bilis na. Kasi diba, matagal naman na to. Mga 7 years ago pa, as in, nung nasa Maynila pa ako. Tapos, meron kasi kaming mutual friend at nag-meet up kami isang beses tapos kasama siya. E di chika-chika kami. Tapos ayun, hiningi niya yung number ko. Tapos, hindi ko naman alam kung binigyan ko lang ba siya ng mali siya o ano, pero kasi ilang buwan din kasi kaming nag-usap. At alam ko may kasamang landi yun ha. Oh, akala ko may jowa siya nung nasa Manila siya. Ayun na nga. Bigla niya akong ginost tapos nabalitaan ko na lang na may jowa pala siya. And then, umuwi ako rito. Nabalitaan ko na lang din na buntis na siya nung araw na yun. At ngayon, estudyante mo pa yung anak niya. Mismo! Ay, what a small world. At magkikita pa pala kami sa isang araw. Ay, hindi lang magkikita, Ti. Buong araw kayo magkasama, Ti. Ay, naku, ayoko na agad. Mga kamorkada, opo. Tama po ang narinig ninyo. Meron kaming history ni Jenna. Sa kasamaang palad nga lang ay medyo nagpakatanga ko sa ex ko at ginost ko siya. Sa totoo lang ay gusto ko lang naman talagang bumawi sa kanya at makipagkaibigan uli. Pero malaki ata talaga ang galit niya sa akin dahil sa kahit anong bagay ay gusto niya akong awayin. Natatawa na lang ako minsan sa mga pinagtatalunan namin. At aaminin ko, natutuwa akong kasama siya kahit asar na asar siya sa akin. Madalas kong hinahatid ng maaga si Dylan sa daycare para lang makita at makausap siya ng mas matagal. Hindi niya kasi ako masyadong sinusungitan sa harap ng anak ko. Nung nalaman ko nga na naghahanda sila ni Rexy para sa family day, ay tinanong ko kaagad kay Tita Ruby kung pwede ba akong tumulong. At pumayag naman agad siya. Hi, Miss Cleo! Hi po, si Jenna. Ay, nasa CR lang. Nagpapaganda pa. Sabihin mo, maganda na siya. Ay, ano pala siya? Good morning, Jenna. Hello. Ang ganda mo raw, sabi ni Miss Cleo. Huy. Di ba? Sabi mo kanina. Oo. Tigilan mo na nga yan, Rexy. Eh, sinabi naman talaga niya. Sakay ka na. Ay, pinagbukas ka pa talaga ng pintuan. Thank you. Hoy, ingat kayo ha! Yes po. Sinabi ko talaga yon. Alin? Yung maganda ka. Okay. Thank you. Ikaw rin. Ako rin? Tara na, ang dami nating bibilhin eh. Mas mura nga kasi sa palengke. Mas makakamura tayo dito sa grocery. Promise. Kilala ko yung mga tindero-tindera doon. Makakatawad pa tayo. Pero kasi, mas lalayo pa tayo. Andito na tayo sa grocery. Ba't ba kasi dito tayo nag-drive? Ang sabi ko, di ba palengke? Mas masikip kasi sa palengke. Hindi kagaya dito. Mas komportable ka kasi may aircon. Hindi ka kasi sanay sa init. Talaga. Ay, naku. At saka, andito na tayo. Okay, sige. Pero kailangan din natin ng school supplies so dun tayo sa bookstore sa tapat ng plaza. Okay. Itong pink na notebook na lang yung kunin natin. Mas okay yung brown eh. Mas gusto ng mga bata yung pink. Pero mas neutral yung brown. Para kahit kanina ibigay yung premyo, walang magrereklamo na keso pang babae o pang lalaki yung kulay. Ang pangit nung pagka-brown niya eh. Mas pangit yung pink na yan. Bakit ba kasi laging kontra ka sa akin? Ako yung teacher. Ma'am Jenna, ang pangit ng mga pinipili yung kulay. Kunin nyo na lang kaya pareho mga ma'am. Ate, alam mo, ikaw na lang mag-decide. Alin yung mas maganda, yung pink o yung brown? Pangit po pareho. Nagtalo pa tayo, pangit pala pareho.
Yung green na lang yung kunin niya, ma'am. O sige na nga, yung green na lang. O tara na. Antok ka na? Oo, kaya huwag mo na akong awayin ha. Tutulugan kita. Matulog ka na. Gigisingin na lang kita kapag nasa inyo na tayo. Hindi na, malapit na rin naman tayo. Sure ka? Oo, Antok na antok ka na eh. mamaya na nga lang. Kukontrahin mo na naman ako eh. Bakit kasi ayaw mong makinig? Bakit ka kasi namimilit? Bakit kasi ang kulit mo? Bakit ka kasi nabubwisit? Bakit ka kasi nabubwisit sa akin? Bakit mo kasi ako ginos? Sorry. Sino yun? Yung papa ni Dylan. Bakit hindi mo sinagot? Ang dami mo naman tanong. Saka ko nasasagutin yan, dito na tayo. Thank you ulit, Cleo. Wala yun. Kita na lang tayo bukas? Ha? Para dun sa family day. Oo, sige. Bye-bye. Ingat ka. Bye. kasama, babalik ka. Ba't ba bumalik pa? Heto na naman tayo. Ayoko na pero nagpapasuyo. Tinong tayo na ata ako mukhang bibigay pa ulit sa'yo. Di ko nakakayanin kung sakaling ako yung lisaning muli. Masasaktan ang paulit.
isang nagbabalik ka. Ba't ba bumalik ba? Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Sparks Fly. Mga kamorkada, hindi ko na itatago. Oo na, kinikilig ako kay Cleo. At aaminin ko na rin, crush ko siya nung high school. Crush ko siya nung parehas kaming tumatakbong SK dati. Crush ko pa rin siya nung sabay kaming tumatakbong barangay Kagawad. At noong akala ko wala na akong gusto sa kanya, bigla naman ulit kaming nagkita sa Maynila. Pero natatakot akong buksan uli yung sarili ko para sa kanya dahil nga ginost niya ako noon. May ibang tao na siyang pinili noon at ayokong masaktan ulit. Ang kaso, kahit anong inis at distansya ko kay Cleo, ay tadhana talaga ang naglalapit sa aming dalawa. Okay na po tayo lahat dahil start ng ating Family Day program! Tayo muna kayong lahat dahil may game tayo. Kids, kumuha kayo ng partner. Mga mommies at mga daddies, tumayo kayo dahil kasama rin kayo dito. Rexy, ako na dito. Partneran mo muna si Cleo. Bakit ako? Ako yung host. Ikaw na. Ayoko. Ang arte mo. Miss Cleo, si Jenna na lang daw po yung kapartner niyo. Hoy, Rexy! Game! Game daw. Bilisan niyo na. Arte pa eh. Hi. Okay, ready na ba ang lahat? Madali lang ang game natin. Ganito lang yon. Pag sinabi kong ilong sa ilong, syempre ididikit niyo yung ilong niyo sa ilong ng partner niyo. Gets? Yes! Okay, gets niyo na yan. O, ready na? Yes! Tamlay niyo. Isa pa. Ready na? Yes! Perfect. Okay, kids. Parents, kasali din kayo, ha? Tenga sa tenga. Bilis. Ate Tessie, naunahan na kayo ng nakshi mo. Nako, 3, 2, 1. Walang gagalaw. Ang gumalaw, ligwak agad. Ang gagaling ng kids. Parents, tularan nyo mga nakshis ninyo para kayong mga walang energy. Next. Bewang sa bewang. 1, 2, 3, wala nang gagalaw. Husay naman pala ng mga chikiting nets. Next. Tuhod sa tuhod. Tingnan natin kung sino sa mga mamsi at dadsi dito ang merong arthritis. Ay, Ate Lita, huwag ka matumba! Ay, Diyos ko! Hindi na kayo rin ang tuhod ni Ate Lita at dahil dyan, ligwak kayo. Next. Masyado kasing madali tong game na to eh. So, lagyan natin ng konting twist. Ang susunod kong sasabihin ay para sa mga parentals lang. Pero, pag hindi nyo nagawa, ligwak din ang mga anak ninyo. Okay? Next! Labi sa labi! Ay, charot lang, charot lang. Asis-dasis niya, ha? Charot lang. Shit, sorry! Okay lang. Hindi ko sinasadya, sorry. Okay, dahil magagaling kayong lahat, kids, pila kayo sa akin. Meron kayong premyo! Pila ka na doon, Dylan. Sorry talaga, Cleo. Si Rexy kasi, akala ko, medyo nadala lang ako.
Okay nga lang. Sige. Tulong lang ako kay Rexy ha. Akla ka ng taon. Hinalikan mo talaga si Cleo. Bakit naman kasi ganun yung laro mo? Ay, binawi ko naman kagad, di ba? Ikaw naman napakabilis mo umaksyon. Halika agad. Tabi nga. Nahihiya ako. Nakakainis ka kasi. Akla, ang pula-pula mo. Baka kang kamatis. Huwag ka nga magulo dyan. Ikaw naman yung magulo eh. Okay, kids. Pila ng maayos. Ang hindi pumila, walang premyo. Ikaw kasi, chancing ka eh. Hindi ko naman gusto si Cleo ah! Okay, pila na kayo kids. Nagjo-joke lang si Teacher Jenna. Akla, umalis na si Cleo. Habulin mo. Cleo! Kukunin ko lang yung bag ni Dylan. Sorry. Nakakailang sorry ka na ngayong araw ha. Ilan sa mga sorry na yun ang totoo? Cleo. Alam mo, gets ko naman na inis ka sa akin. Gets ko na hindi tayo nagkakasundo pero wag mo naman sanang i-announce sa harap ng maraming tao. Hindi siya nakakatuwa eh. Sorry. Hindi ko naman kasi... Tama na. Lalo lang akong maiirita kapag nagdahilan ka pa. Cleo! Po? Di ba may tindahan din kayo? Sungit naman. Customer ako oh. Bibili ka ng beer? Oo. Wala bang beer sa tindahan nyo? Meron, pero... Pero? Wala akong kasamang uminom eh. Tapos? Baka pwedeng ikaw? Please? Nagbabantay ako ng tindahan, oh. Kung anong oras na, oh. Alam ko namang magsasara na kayo. Hindi naman kayo bukas 24/7. Sige na. Okay, magsasara lang ako. Yes. Parang mauubos yung laman ng tindahan namin dahil sa iyo ah. Yun talaga naman yung plano ko eh. Para malugi kayo. Para mawalan kami ng kakumpidensya. Grabe ka. Feel mo parate kaaway mo ko. Kasi magkalaban naman talaga yung tindahan natin ah. Hindi lang yon. Sa lahat ng bagay ata kinokontra mo ko. Kasi naman nakakabwisit ka talaga. O ayan ka na naman. Nung unang beses kang pumunta sa daycare, bungad mo ba naman sa akin kung ako ba yung natalo mo sa SK dati? Hello? Hindi mo ba naaalala nung nilandi mo ako dati? Sorry. Joke kasi dapat yon. Yun din kasi yung sinabi ko sa'yo nung una tayong nagkita sa Maynila. Akala ko maalala mo. So para lang malinaw, hindi kita nakalimutan. Naging tanga lang ako dun sa ex ko. At sorry kung ginost kita. Ikaw, akala ko ba ayaw mo sa akin? Bakit bigla kang nag-aya uminom? Kasi gusto kong mag-sorry. Nainis lang ako kay Rexy nun, so ayun, nadamay ka pa. Saka, hindi rin naman totoo na ayaw ko sa'yo eh. Habang mas tumatagal nga, mas nag-e-enjoy akong kasama ka.
Mga kamorkada, pagkatapos ng gabing yon ay mas dumalas pa ang pagkikita namin ni Jenna. Gumagala kami, kumakain at tuwing gabi, nagkikita kami para lang mag-usap tungkol sa kung ano-anong bagay. Kahit nga naman wala akong ginagawa sa tindahan, pumupunta ako para lang makausap siya. Naging rutina namin kumbaga at dahan-dahan, alam kong nahuhulog ako. Ate, ako na dito Huwag ka na. Umuna ka na. Hihintayin ko pa si Jenna eh. Parang napapadalas ang bonding nyo Medyo. Baka iba na yan Umuwi ka na nga. Ayan na ata siya eh. Bakit nandito to? Cleo, Aris, hindi ka welcome dito. Lumabas ka na bago ako tumawag ng tanod. gusto ko lang kausapin si Cleo. Hindi pwede. Migo, sige na. Umuwi ka na. Ako nang bahala dito. Ayoko. Baka mamaya kung anong gawin ng mokong na to sa'yo Wala akong gagawin, Migo. Sige na, okay lang ako. Sigurado ka? Oo nga. Umayos ka, Aris Ano bang trip mo? Cleo, hiniwalayan ko na yung asawa ko. Iniwan ko yung mga anak para sa inyo ni Dylan. Aris, gago ka ba? Cleo, I love you. Please, umuwi na tayo. Umuwi ka na, Aris. Hindi ako sasama sa'yo. Okay na kami ni Dylan. Huwag mo na kaming guluhin. Cleo, please. Miss na miss ko na kayo ni Dylan. 2 taon ko lang hindi nakita yung anak ko. 5 taon mo akong pinagmukhang tanga. Ilang taon mo akong pinangakuan ng kasal, tapos malalaman ko may asawa at anak ka na pala. Kaya nga hiniwalayan ko na sila, di ba? At paano ako makasisiguro na hindi mo yan gagawin sa amin kapag may iba ka ng babae? Please, love. Kahit makita ko lang si Dylan, please naman. Tigilan mo nga ako. Love, please. Cleo? Jenna. Sorry. Nakakaabala pa yata ako. Hindi, Una na ako. Balik na lang ako bukas. Wait lang, Jenna. Love, teka. Ano ba, Aris? Punong-puno na ako sa'yo, Subukan mong hawakan uli ako, tatawag talaga ako ng tanod. Isang chance lang. Gusto ko lang makausap si Dylan. 1 beses lang. Hello, sorry na late ako. May mga inasikaso lang kasi. Okay lang. Dylan, kunin mo na nga tong bag mo. Andito na si mami mo. At saka nga pala, nasira yung pencil case niya kanina kaya kailangan mong bumili ng bago. Alam mo, pangatlong pencil case na niya yan. Ewan ko ba kung bakit laging nasisira ng batang to? Alam mo, ibili mo na lang siya nung gusto niya. Yung parang kotse yung itsura, tapos dapat kulay blue kasi favorite niya yon. Wow mas maalam ka pa sa nanay. Di ba nga ang sabi nila, ang teachers ang pangalawang nanay ng mga bata kapag nasa school? Sa school lang? Ha? Baka gusto mong maging full-time pangalawang nanay ni Dylan. Sira! Bakit? Naghahanap ka ba ng aplikante? Isa lang yung gusto kong mag-apply Cleo? Papa! Aris, bakit ka nandito? Sorry, nainip kasi ako sa kotse. Kayo po ba yung teacher ni Dylan? Opo. Hello po, Aris po pala. Jenna, si Aris, yung papa ni Dylan. Tara na. Una na kami May lakad kasi itong mag-ama. Tawagan na lang kita. Kahit hindi na muna, mukhang busy kayo eh. Hindi,
Ano kasi, walang kahit ano sa amin. Hindi mo na kailangang mag-explain. Cleo, Basta usap tayo mamaya, ha? Mommy! Bakit dinala mo pa rito yung lalaking yan? Kesa naman sa kung saan pa. Baka mamaya kunin niya sa akin si Dylan. Tsaka ngayong araw lang naman. Pag bumalik ulit yan, hindi ko na pagbibigyan. Pag bumalik ulit yan, ipapupulis ko yan. Pa! O bakit papunta dito yan? love. Love! Cleo po pala. Sorry. Anong meron? Bakit iniwan mo si Dylan doon? May bilihan ba ng ice cream dito? Sa labas. Pwede mo ba akong samahan? Hindi mo kaya bumili ng ice cream? Hindi ko po kasi alam kung saan dito yung bilihan. Tara na, sige na. Bata ka ba at kailangan mo pa ng kasama? Okay na pa. Pakibantayan na lang dyan si Dylan. Ang laki ng galit sa akin dito. Bakit kaya, no? Siguro kasi 5 taon mong niloko yung unika iha niya. Kaya nga sinusubukan kong bumawi, di ba? Alam mo, mas malaki yung kasalanan mo sa una mong pamilya. Bakit kaya hindi mo naisipang bumawi sa kanila? Cleo, kayo ni Dylan yung gusto kong pamilya. Iniwan ko lahat para sa inyo at simula ngayon, susubukan kong ayusin. Wala ka nang maayos, Aris, dahil okay na ako. Hahayaan kitang bumisita kay Dylan paminsan-minsan. Pero bukod doon, wala ka nang makukuha galing sa amin. Sa susunod na ipagsiksikan mo dito yung sarili mo, pulis ang sasalubong sa'yo. Cleo! Okay ka lang? Loko-lokong driver yun ah. Ang layo natin sa kalsada, sobra siya kung bumusina. Bitiwan mo nga ako. Pwede mong ireklamo yun eh. Sayang, hindi ko nakuha yung plate number. Hindi na kailangan. Alam ko kung kaninong kotse yun. Mga kamorkada, selos. Yun lang talaga ang tamang salita para sa nararamdaman ko. Akala ko kasi mas malalim na yung relasyon namin ni Cleo. Akala ko may pag-asa kami. Akala ko may pag-asa ako. Sa lahat ng pag-uusap namin, hindi niya nabanggit si Aris. Hindi niya nabanggit na bumalik pala sa buhay nila si Aris at hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Gaya ng dati, umasa na naman ako. Rexy! Gago ka ba? Okay ka, layo ko. Bumusina lang ako ng malakas. Paano kung nakilala ka ni Cleo? Di makilala niya, ang harot-harot niya. Nilalandi ka, meron pa palang tumatawag na love sa kanya. Hindi na ako natuto eh. Ginawa niya na rin sa akin to dati. Hoy, huwag ka nga magmukmuk dyan. Hindi mo naman kasalanang maharot yang si Cleo. Umiiyak ka ba? Hindi. Mag-drive ka na nga lang dyan. Dapat pala, tinuloy ko na yung kanina. Di nakulong ka pa. Loka ka. Pangalawang beses ka nang pinaiyak niyang Cleo na yan eh. Okay lang ako. Mag-drive ka lang dyan.
sinisilip mo dyan? Tinitingnan ko kung nasa kabilang tindahan si Cleo. Akala ko ba may lakad ka? Oo nga, pero gusto ko muna makasigurado na hindi ka guguluhin ng Cleo na yan ngayon. Ako nang bahala doon. Sige na, pumunta ka na doon sa lakad mo. Sure ka ha? Oo. 1 linggo ko na rin hindi kinakausap yun. At saka, hindi na rin naman siya nangungulit. Mukhang busy dun sa love niya. O siya, una na ako. Ingat ka ha? Ikaw rin. Oh, bakit ka bumalik? May naiwan ka ba? Jenna, Sorry, nagsasara na ako eh. May bibilin ka ba? beer sana. Tsaka naghahanap kasi ako ng kasamang uminom. Baka pwedeng... Wala na yatang beer ka, uubos lang. May iba ka pa bang bibilhin? Galit ka na naman ba sa akin? Ano namang ikagagalit ko? Hindi ko alam. Minsan kasi naiinis ka sa akin kahit wala namang rason. Wala, hindi naman ako galit eh. Hindi ka pa ba uuwi? Baka hinahanap ka na ni Dylan. O kaya nung asawa mo. Wala akong asawa. Pero may love ka, ganon. Meron. Ikaw? Huwag mo nga akong pinaglololoko. Totoo kasi. Alam mo, kung bubwisitin mo lang ako, lumabas ka na. Bakit ako? Ikaw kaya tong palaging nagsisimula. Ako pa talaga ha? Oo. Binubuisit mo ko. Lagi mo kinokontra lahat ng sinasabi ko. Yun naman pala eh. Di umalis ka na. Yun na nga. Lagi mo akong inaaway. Pero sa hindi ko maintindihang rason, gusto pa rin kita laging makasama. Bakit hindi ka magpasama kay Aris? Sa tingin mo, bakit ako tumatambay sa tindahan namin tuwing gabi, kahit wala naman akong trabaho dyan? Bakit lagi akong maagang pumupunta sa daycare para ihatid si Dylan? Sa tingin mo dahil gusto kong kasama si Aris o dahil sa'yo? Tsaka, bakit ka ba concerned doon? Malapit ko na nga ipabarangay yun para lang lubayan ako. Kasi nga nagsiselos ako. Bakit ka magsiselos? Ikaw nga yung gusto ko. Hindi pa ba malinaw yun? Minsan nga gusto kong sabihin sa anak ko na wag na lang siya munang mag-kinder. Kung pwede lang, wag na rin muna siyang mag-grade 1. Doon na lang muna siya sa daycare. Para lang may rason akong pumunta sa'yo. Para lang may dahilan ako. Para makita ka araw-araw. Ano? Wala ka man lang sasabihin? Anong gusto mong sabihin ko? Kahit ano. Kung parehas ba tayo? Magsiselos ba ako kung hindi kita gusto? Mga kamorkada, yung pangalawang nanay ni Dylan sa school, pangalawang nanay na rin niya sa tahanan. Sa tinagal-tagal ng panahon at sa dinami-rami ng mga away namin, dito lang din pala kami mauuwi. Ngayon ay masaya naman kami ni Cleo sa relasyon namin at kailan nga lang ay nag-celebrate na kami ng 4th anniversary namin. Hindi lang yon, dahil sabi nga, sa hinaba-haba ng prosesyon, sa simbahan din pala ang tuloy. Pagkatapos ng maraming bangayan at away, mauuwi rin pala sa kasalan. Opo, engaged na kami at dito na rin po namin tatapusin ang aming kwento. Maraming salamat po sa pakikinig. Nagmamahal, Cleo at Jenna. Slow dancing, slow dancing, slow dancing, slow dancing. You look into my eyes, parang ako ang Diyosa mo. Paghawak ng aking kamay, parang panaginip.
MOR. Ang mga kwento ng puso mo. #Dear MOR. Sparks fly.